Yun, ito na mga kababayan, yung inaabangan natin ngayong araw na ito, Lunes, January 13. Alam ko na maraming nag-aabang at yung mga congressman dyan, alam ko na naka-monitor sila kung gaano ba kakapal yung tao na dumalo sa isinasagawa nga na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Alam ko na marami nang kinakabahan dyan. Ano ba, i-atras nyo na ba yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kitang-kita naman natin na sobrang dami ng tao ang sumusuporta sa pananawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang pag-aksayahan pa ng panahon yung isinasagawa ninyong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo mga kababayan, sa sobrang dami ng tao na yan, talaga namang gusto niyo pa ng kaguluhan sa ating bansa. Gusto nga ng Iglesia ni Cristo na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Kaya nga isinasagawa nila itong National Peace Rally para nga sa kapayapaan. Hindi lang sa may Quirino Grandstand ang sobrang dami ng tao, pati sa Cebu at sa iba't ibang dakupan ng ating bansa na talagang nagpapakita ng suporta para nga sa kapayapaan ng ating bansa. At hindi lang puro Iglesia ni Cristo yan. Ang organizer niyan ay Iglesia ni Cristo, pero open po yan sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng sektor. Basta wag lang kayong mamumulitika. Pag pumunta kayo dyan, wala lang kayong dalang mga placard na ganito ako, tumatakbo akong ganito. Bawal po sa Iglesia ni Cristo yan. Yun ang mga kababayan, wag na natin itong patagalin at alam ko na talagang maraming nag-aabang. At tumutok kayo sa Net 25 para mas marami pa kayong makuhang mga balita, no? Para sa mga karagdagan pang mga balita sa mga nangyayari sa araw na ito, January 13. Kasi nga hanggang hating gabi daw ito, hating gabi itong programa na ito, mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Antay naman doon si Mar Gabriel para ibigay sa atin ang sitwasyon tungkol sa seguridad. At ihahatid naman sa atin ni Eden Santos ang mga pangyayari sa likod ng mga aktibidad sa Quirino Grandstand, pati na rin ang mga mahalagang anunsyo kaugnay po ng rally. At mula pa rin po sa Quirino Grandstand, nandun din si Mean Corbera. Kukumustahin naman niya ang ating mga kababayan na maaga pa lang ay nandun na po't nag-aabang sa gaganaping rally. Bukod dyan sa Quirino Grandstand, si Earlo Bringas ay nakatutok po naman sa rally dyan sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur. At sa Cebu City, nandun po naman si Mark De La Rosa sa South Road Properties. Sa Rizal Park naman sa San Pedro Square, Davao City, nandun po si Madeline Villar Moratillo. At nakabantay naman po sa Pagadian City proper sa Zamboanga del Sur, si Eli Domabok. At nariyan naman sa bahagi po ng Butuan City Sports Complex sa Butuan, Agusan del Norte, si Cecil Galiarga. Habang nasa Plaza Divisoria, dyan po sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, si Heidi Roa. Sa Visayas Region po naman, nasa Ormoc City Plaza, si Kimberly Orbuda. At para ihatid ang latest sa Capitol Park and Lagoon, doon po sa Bacolod City, Negros Occidental, naroon naman nakabantay si Christine Semeliano. Ganon din po sa New Freedom Grandstand, dyan naman sa Iloilo City. Nakabantay ang ating correspondent na si Eileen Palawan. At sa iba't ibang panig pa po ng Luzon, nariyan ho sa Ilagan City Sports Complex. Ito po sa probinsya ng Isabela, si Erwin Temperante. At habang nasa Wangan Park naman sa Legazpi City, sa Albay, si Donna Canyeba. Samantalang sa Vicente Park, ito po sa Puerto Princesa City, Palawan, nandun po ang ating correspondent na si Ann Ramos. Ayan, at sa puntong ito, kumustahin natin ang mga kababayan nating nandun po sa Quirino Grandstand. Makakasama po natin si Weng de la Fuente at si Wedge Kudjaman. Weng at Wedge, kumusta kayo dyan?
sa inyo dyan sa studio, Nelson at Jen. Nandito kami ni Wedge na bumabati sa inyo ng magandang umaga. Oo, napakaganda ng ating umaga ngayon na Uweng. Jen, Nelson, kung mapapansin nyo doon sa aming likuran, hindi mainit, hindi mataas ang sikat ng araw, makulimlim at medyo mahangin-hangin. Medyo presko ang pakiramdam ng ating mga kababayan na nandirito ngayon sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Isang pahiwatig lang na nakikisama ang panahon dito po sa mga aktibidad na isinasagawa sa Quirino Grandstand. Yan nga po ang National Rally for Peace na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. At Uweng, mula kaninang bandang bago mag-alas 9 ng umaga, may mga ilang performances na rin na napanood, napakinggan at nagbigay ng kaunting entertainment dito sa ating mga kababayan na mula pa kahapon ng hapon, Uweng, isa-isa nang nagdatingan dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Umulan, umaraw, ready sila at masayang-masaya sila sa pagpunta rito. At paalala din po sa mga kababayan natin na kung meron man po sa inyo na makakaramdam ng discomfort o kaya mahihilo o kaya ay may mararamdaman kayo sa inyong kalusugan, mayroon pong mga medical station na nasa paligid ng Quirino Grandstand na pangungunahan po ng mga taga Christian Medical Dental and Paramedics Society at gayon din ng mga manggagamot, nurses at mga medical worker ng New Era General Hospital. At bukod dyan, Weng, ito rin yung paalala ho sa lahat ng ating mga kababayang nandirito ngayon sa Quirino Grandstand. Huwag ho nating iiwang makalat. Ang venue kaninang umaga, meron ng 2 truck ng basura na nag-iikot sa buong bahagi ng Luneta Park ng Quirino Grandstand para ho mangolekta ng mga basura. At mas maganda kung may dala-dala kayo mga trash bag, pagsama-samahin po ninyo inyong mga basura para kung sakaling madaanan ho kayo ng truck ng basura ay madali po yang makukuha. At bukod dyan, Weng, Nelson at Jen, may mga street sweepers din tayong nakita, katuwang ang MMDA na naglilinis sa buong paligid. Pero syempre, sabi nga, ang disiplina nagsisimula sa ating sarili. Yes, at para naman po sa mga kasama natin dito, mga kababayan natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na hindi na makakaabot dito sa Quirino Grandstand, meron pong mga LED wall na nakakalat sa buong paligid ng Luneta Park at maging sa Rojas Boulevard para naman po makita nyo din at mapanood ang mga kaganapan dito sa Quirino Grandstand. Nabanggit mo yan, Weng, yung mga hahabol pa ho, marami hong nagme-message sa amin, kamusta ang sitwasyon, matraffic na ba, marami na bang tao? Kung ako ho ay kasama ninyo, ang may papayo ko sa inyo, mag-LRT na ho kayo, mag-commute na ho kayo, wag nang magdala ng sasakyan. Kung kayo po ay taga Quezon City lang naman, malalapit na lugar lang naman, sapagkat medyo maiipit ho kayo ng traffic at mahirap po maghanap ng mapaparkingan. Pero malaking tulong po yan kasi barang banding na rin ng inyong pamilya, gaya ng mga nakapanayam natin, Weng, pamilya sila, magkakaibigan silang nagpuntahan dito at namamasyal kahit papaano, sabay-sabay kumain, banding ng kanilang pamilya. At saka, Wedge, meron ding mga marshal na maggagabay doon sa mga kababayan natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na pupunta pa lang at naglalakbay dito po patungo sa Quirino Grandstand. And of course, nandyan din ang SCAN International na kasama natin sa pagmamantene ng kaayusan. And nandyan din po ang Philippine National Police, ang Manila Police District at ang MMDA na tumutulong sa pagsasaayos ng traffic, ng kaayusan, kapayapaan dito sa kapaligiran ng Quirino Grandstand. Ito, Weng, para lang maramdaman ng ating mga manonood yung pakiramdam ng mga tao dito sa Quirino Grandstand ay pakita lang natin yung background natin dito. Kaway kayo, gaano kasaya sa Quirino Grandstand. Napakasaya ng pakiramdam, nag-e-enjoy yung ating mga kababayan. Isang malakas na kaway! Yehey! Yehey! Di ba, Weng? Oo, at yung programa po natin ngayon, ang siya pong napapanood dito po sa Quirino Grandstand. So, ayan, lahat po sila ay gustong bumate
Hello mga kapatid! Ayun. Oh, sakay lang. So may mga bawat bahagi nitong harap ng Quirino Grandstand, may mga section kung saang lugar sila nanggaling ay doon naman sila pupwesto. Tama. Kaya yung mga magkakasama, hindi sila magkakahiwa-hiwalay. At Weng, baka yung mga kababayan natin tinatawag ng kalikasan, wag ho kayong mag-alala. Nagkalat po sa iba't ibang lugar sa bahagi ng Quirino Grandstand, nakapwesto ho ang iba't ibang mga portalet na iba't ibang kulay. Maraming portalet na nakakalat ho dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand ng Luneta Park, kaya wala hong magiging problema. Magbaon lang po kayo ng sarili nyong tissue at mga wipes para mas masiguro ninyo yung kalinisan. And of course, lagi po natin tatandaan, meron pang mga programa na susunod mamaya. Kaya ito pong napapanood ninyo ay panimula lamang para sa buong araw ng National Rally for Peace. Okay. So kung hindi tayo nagkakamali ay babalikan natin yung mga pag-uulat ng ilang mga kasama natin. Tama. At yung mga kasama mula sa iba't ibang mga live points. May mga gustong humabol. Kaway muna kayo. Kaway lahat. muna. Kaway. Ayan, ikot natin. Kaway kayong lahat. Yun. And then, napakarami nating kababayan na nandirito ngayon sa may bahagi ng hindi na mahulugang karayom, Weng, sa dami ng mga kababayan natin na nandirito sa Quirino Grandstand. Alam mo, Wedge, pag nakikita ko yung drone shot, kinikilabutan ako eh. Totoo yun. Oo. Kanina, Weng, doon sa ulat ni Mean Corvera, halos lagpas na doon sa may bahagi ng UN Avenue. Kung ako nagkakamali, sa may Kalaw, naandun na rin halos ang dami ng mga kababayan natin na nandirito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Kaway, kayong lahat! Oh, yun, napakaso. Dito sa kabilang side, pakita natin! Woo! So, ang saya ng mood dito sa harap ng Quirino Grandstand. And of course, sa kabuuan yan ng Luneta Park. So, balik na sa inyo, Nelson at Jen. Ayun, pero Wedge at saka Weng, ang pinaka-highlights ng ating programa ay mamayang alas 4 pa ng hapon, ha? Tama, Jen at Nelson, Weng, ang pinaka-highlight ng ating programa bandang alas 4 ng pa ng hapon. Kaya wag po kayong kakalas dahil marami pa kayong aabangan. Tama. Ayan, kaya wag mong masyadong patalunin yung mga nasa likod doon, baka mapagod agad. Mababa pa. Mahaba-haba pa yung kanilang ipaghihintay dyan, Gusto yata tumangkad Yun. Gusto na agad Nako, Jen at Nelson, punong-puno ng energy. Isang energy nga! Oh, wala! Isang energy! Oh! Ayun. Hindi maubos ang energy ng mga kababayan natin. Mga taga saan ba yung nasa likod mo? Anong probinsya galing yan? O dito na sa Metro Manila? Ito, mga meron dito, mga taga Batangas. Marami. Meron taga Quezon. Quezon. Marami. Marikina. Marami Nueva mga lugar. Ecija. Yan. Ang iba ata dyan, May Wedge, taga Bulacan. mga estudyante mo yata, Mahirap Wedge, yung iba dyan mag-roll call. Baka mahirap. mamaya may makalimutan tayo, lagot tayo dito. Ayun. O, taga Cavite, humahabol. Pero teka lang, mukhang ang ganda ng panahon, hindi ba masyadong mainit? Kasi ihip ng hangin ngayon dito ay medyo malamig, Wedge at saka Weng. Malamig dito ang pakiramdam, mahangin, makulimlim, Jen. Hindi mo ramdam na halos magtatanghali na, pasado alas 10 na ng umaga. Pero dito, kung anong lamig ng hangin na dumarating, isang init naman ng dami ng tao na lalo pang dumalagsa sa may bahagi ng Quirino Alam nyo, Grandstand. kung i-explain namin sa inyo yung lamig ng hangin dito, parang kapag summer na umakyat tayo ng Baguio, Tagaytay. para nasa Tagaytay tayo, ganon kalamig ang hangin dahil nakisama ang amihan. Ayan. Sige. Balikan namin kayo dyan. Standby lamang kayo, Weng at saka Wedge. Dyan sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Ayun. At umarangkada na rin po ang programa para sa National Rally for Peace sa Cebu City. Hindi naman po inilintana ng mga dumadalo ang pag-ulan sa kanilang pagtungo sa pagtitipon. Si Mark De La Rosa, nandyan po sa Cebu City. Mark? Sa Cebu City. Mark?
Yes po, live na live po ngayon dito sa tinaguriang Queen City of the South. Partikular na rito sa Cebu South Road Properties para sa makasaysayang National Rally for Peace. Ayan po, kung nakikita po natin ngayon, ito po yung ating mga kababayan. Kanina po umaambon, umuulan. Ngayon po ay tirik ang araw. Paiba-iba man ang panahon dito sa Cebu, iisa lang ang hindi magbabago. Yan ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino sa paghangad ng kapayapaan sa ating bansa. Kaninang mga alas 3 ng madaling araw, alas 4 po ay dumating na o dumagsayo ating mga kababayang Cebuano dito upang ipakita ang kanilang buong pusong suporta sa pagtitipon. Ang pagtitipong ito ay isinasagawa upang bigyang diin ang halaga ng pagkakaisa tungo sa pangangaring maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at ating bayan. Ang unang set kanina nung entertainment program dito sa Cebu at ngayon ay nanonood sila ng ating special coverage. Maidagdag ko lamang po na hindi lamang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nakiisa dito sa atin, maging ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang relihiyon ay narito rin upang magpahayag ng pakikiisa sa adhikain ng kapayapaan. Tiniyak naman kanina ng pamahalaan ng Cebu City ang seguridad ng lugar upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dumalo at maiwasan ng anumang hindi ka nais na pangyayari. Mag-deploy din ng mahigit 300 mga kapulisan dito para matiyak ang seguridad. Inihanda rin ng Cebu City Disaster Risk Reduction. Maraming salamat, Mark De La Rosa. Ang problema kasi naka-live din sila. Nanonood sila sa screen, medyo nagpi-feedback. Babalikan din natin mamaya ang mga taga Cebu. Ayan, sa pagtitipong nilang yan. Doon sa ating mga reporter, hinaan nyo ng konti para hindi kayo, parang dating, kayo napipigilan sila, no? Nag-feedback. Anyway, panawagan po sa mga dumadalo sa National Rally for Peace sa Davao City sa mga opisyal ng pamahalaan, isulong ang kapakanan ng taong bayan. Live po sa Davao City, si Madeline Villar Moratillo. Mads? Janet Delson, kapakanan ng taong bayan, pagkakaisa, hindi pamumulitika, pagkakasundo at pag-iwas sa kaguluhan. Ilan lang yan sa panawagan ng ating mga kababayan na dumalo at nakikiisa dito sa ginagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo dito sa Davao City. Ang mga kalsada malapit dito sa Rizal Park na venue ng National Rally for Peace sa Davao City, halos hindi na mahulog ang karayom sa dami ng mga kababayan natin na dumalo rito. Sa pagtaya ng Davao City Police, nasa higit 100,000 yung mga tao rito sa bisinidad ng Rizal Park. Inaasahan naman na madadagdagan pa ito dahil yung iba ay nasa venue pa at nasa biyahe pa at papunta pa lamang dito sa venue. Nanggaling sila sa iba't ibang probinsya ng Cotabato at Davao Region. Sa mga kalsada sa paligid ditong San Pedro Square ay marami nakakalat ng mga LED wall para makita ng ating mga kababayan kung ano yung nangyayari sa main stage kahit nasaan man silang bahagi dito sa may bahagi ng San Pedro Square at yung iba pang mga kalapit na kalsada malapit dito na talaga namang puno na ng mga kababayan natin na nakikisa sa ginagawang National Rally for Peace. Pagdating naman sa seguridad, bukod sa mga nakadeploy na pulis dito, meron ding mga nakatalaga na police auxiliary at may mga nakakalat din na miyembro ng Scan International na tumutulong sa pagmaintain ng seguridad dito. Maganda yung panahon dito sa Davao City, bagamat kahapon ay may pabugso-bugsong pagbuhos ng ulan. Sakali man, kasi tinignan natin yung posible maging lagay ng panahon dito, mamaya may posibleng pag-ulan, handa naman yung mga kababayan natin dahil may dala sila na pananggalang, hindi lang sa araw kundi maging sa ulan. Mahigpit yung seguridad ay pinatutupad dito dahil yung mga pumapasok dito sa mismong square ay chine-check din yung mga gamit, na yung mga kanilang bag, yung kanilang mga dala para masiguro yung seguridad ng mga tao na nagpupunta rito. Mula dito sa Davao City, balik muna sa inyo, Janet Delson. Maraming salamat. Yan po si Madeline Villar, direkta mula sa bahagi ng Davao City. Maganda rin ang panahon sa Davao. Wala pa kanina. Nako.
Ganun din daw ang mga nakatutok para sa atin, Nelson, ang mga taga Nagoya, Japan, sa pangunguna ni Kuya Michael Mendoza. Bagamat sila nasa abroad, ikaisa natin sa ating layunin at malaking aktibidad ngayon, Nelson, dito sa Pilipinas. As much as possible ay binabawasan natin yung greetings ha? Kasi mapupuno tayo. Mapupuno tayo. Pasensya na po kayo ha. Ngayong oras na ito ay hindi muna kami masyadong magbababate. Mamaya-maya, pagka marami pa tayong oras. At kasi papasadahan naman po natin lahat ng mga venues ng National Rally for Peace. Kaya sigurado ay madadaanan ang lugar ninyo. Natabayan natin, mamaya, Nelson, yung mga taga Iloilo, yung sabi, mga kasimanwa ko sa bahagi ng Iloilo at saka dyan sa Bacolod area. Katulad ni Kuya Nel Carlo Beriano sa Zamboanga. Hindi na ho namin kayo pwedeng batiin muna. Ha? Baka sa susunod na muna. Kasi gusto nila, sila agad eh. Mukhang maisahan mo tayo. Maisahan mo tayo. Pero yun nga po ang ating sinasabi ha. Masaya. At itong mga pagkakataon ito, nagkita-kita yung mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Ang tagal na natin hindi nagkita-kita. Diyan ho pala, sa ginagawang itong rally na ang layunin po ay para sa kapayapaan, Nelson. At marami kong nakikita sa social media, Jen, ha? Yung mga nakikiisa at sumusuporta dito sa rallying ito. Bagamat yung iba ay hindi na nakasali, nakasama. Siguro iba may pasok, may trabaho, pero marami tayong kababayan ang suportado ito pong National Rally for Peace. Kanina may narinig ako na in-interview galing pa ng Pulilio Island, Nelson, sumakay pa ng barko. Sabi nila, masyado hong mahangin, matagtag masyado, pero tuwang-tuwa. Nung nandun na sa may bahagi ng Quirino, sabi niya, galing pa po kami ng Pulilio Island. Samantala, all systems go na rin po ang National Rally for Peace dyan po sa Ilocos Sur. At nandun ho ang ating reporters. Diyan ho sa Quirino Stadium sa Bigan, si Erlo Bringas. Erlo, naimbag na bigat. Erlo. Naku, naimbag nga bigat Kuya Jen, Kuya Nelson, no? So kanina pag umaga, masaya na yung ating mga kababayan na nandito kayo sa Quirino Stadium para dumalo nga dito sa gagawing National Rally for Peace. Marami sa kanila, Kuya Jen, Kuya Nelson, ay madaling araw pa lang nandito na sa venue at nakapila na hanggang sa araw, yung mismong oras na sila ay papasukin na dito sa loob. Kanina natapos na yung first part ng programa dito sa National Rally for Peace dito sa Quirino Stadium at talaga namang naging masaya yung ating mga kababayan dito. At ayun nga, Kuya Jen, Kuya Nelson, ang panawagan lang nakikita nyo dito sa likuran ko, may mga dala silang mga placards na ang panawagan. Ilan nga sa mga panawagan na nasa mga placards na yung taging kapayapaan ng bansa, maging yung kaunlaran ng bayan at ilan mga panawagan nga sa ating mga leader na unahin ang dapat na unahin. Ayan, at kita nyo naman, kahit anong weather, nandito ngayon sa ating venue, ay tuloy-tuloy yung excitement, yung ambience dito. Talagang excited ang lahat, masaya. Ano man yung gawin dito. At habang nag-aabang dun sa pinaka-main event ng pagtitipon na ito, mamayang hapon. At inaasahan na magtutuloy-tuloy yung programa dito at siyang masasaksihan din ng marami nating mga kababayan na nandito sa Quirino Stadium, yung magaganap din dyan sa Quirino Grandstand, kung kaya't yung marami sa atin, sa mga kababayan natin, excited na sila kahit anong oras pa daw yan or ilang oras pa sila dito sa Quirino Stadium ay kanilang aabangan yung pinaka main event nitong gagawing National Rally for Peace. Dito pa rin yan sa Bantay, Ilocos Sur. Ito, pakita natin ulit, napakawain natin yung ating mga kababayan na nandito sa ating likuran. Yan ay mula sila sa iba't ibang mga lugar, talagang nagtungo sila dito para makipagkaisa dito sa gagawing aktibidad nito ngayong araw para nagsakanon ay manawagan ng kapayapaan sa ating bayan, maging sa ating bansa at manawagan din na unahin ang mga dapat na unahin ng problema ng ating bansa para din sa ikauunlad ng ating bayan at pakikinabangan nga ng mamamayang Pilipino. Yan muna ang update mula rito
dito sa Bantay, Ilocos Sur, dito sa isa sa mga venue nito nga National Rally for Peace dito kaya sa Quirino Stadium. Balik sa inyo. Erlo, dyan ba sa Ilocos, dyan ba sa mga taga Baguio? Kuya Jen, medyo... Dyan ba sa lugar ninyo sumama ang taga Baguio? Kasi inahanap ko yung mga taga Baguio, Nelson Kung sila ba sa Isabela napunta o dyan sa Ilocos Erlo? Nandito sila actually pero di nang natin maalam kung saan sila sa dami kasi ng tao dito, kalat yung mga tao dito, pati sa labas pala, ito pala pati sa labas nitong Quirino Stadium may nakaset up din na LED walls para kung sakaling hindi na nga makapasok yung mas marami pang dadalo dito sa pagtitipon ay masasaksihan pa rin nila yung magaganap na programa sa buong maghapon. May mga speakers din na nakakalat sa buong paligid nitong Bigan, Ilocos Sur, maging dito sa baligid ng venue para na sa ganun masaksihan din. Hindi lang ng mga dadalo, maging ng ating mga kababayan na nandirito sa Ilocos Sur kung ano yung gagawing programa sa buong maghapon, Kuya Jen. Sa mga oras na ito alas 10, medya. Kamusta ang weather dyan? Ako dito, hindi naman mainit pero makulimlim pero tamang-tama lang yung panahon na medyo mahangin kung kaya sabi kanila nakikisama yung panahon ngayong araw na ito at hindi alintana nung maraming dumalo dito. Kung mainit man yan or uulan, makadalo nga lang dito sa gagawing aktibidad. Kuya Jen. Ayan. Salamat na marami, Erlo. May standby ka lang dyan at mamaya ay balikan natin ang makaganapan dyan naman sa bahagi ng Ilocos Sur. Ayan. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm Ayan po, sana ay nagsilbing paalaala sa lahat yang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Nelson. Huwag tayong magsayang na oras. Marami tayong dapat na asikasuhin. Sabi nga ng Pangulo, it's a storm in a teacup. Hindi yan magsisilbing anumang walang ibubungang maganda yan sa kahit sino mang Pilipino. Tama. At sana ay, again, sabi nga natin, may sa puso ng lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating palatuntunan, lalo na po ng mga kababayan natin. Mga kababayan natin. Na naghihirap lalo, yan, di ba? Maging inspirasyon nila. Yes. Kaya nga ginagawa ngayon itong pambansang rally para po sa kapayapaan. Kailangan natin ay kapayapaan, hindi po ang bangayan. Naintindihan kasi natin ng kalagayan ng Pangulo Jen. Siya ang nangunguna no? Tama. Sa bansa natin. At anuman ang mga problema ang kakaharapin nito, siya rin ang papasa nito. Totoo. Kaya kapag nakita niya na ang nangyayari sa lipunan ay hindi naman sa ikauunlad ng bayan at ng mga mamamayan, nagsasalita siya. Tama. At ito po ay suportado natin. Kasi wala namang may gusto na ang ating bansa ay hindi uunlad, di ba? At sa halip lalong naghihirap yung ating mga babayan. Wala may gusto niyan. Lahat ay nagsabing gusto natin umunlad ng bayan, gusto natin umunlad ng ating bansa. Ano ang susi? Abay kapayapaan. Kapayapaan, Kung meron tayong pagkakasundo, kapayapaan. pagkakaisa. Totoo po yan. Ayan. Antabayanan pa po ninyo ang iba pang mga lugar kung saan nagkakaroon po ng mga pagtitipon para po sa pambansang kapayapaan. Ang inaalala ko dyan, yung kanina kasi sa Bicol region, sa Legazpi, di ba? Ay, mabusang ulan kahapon pa. Umuulan nung nag-report si Donna Canieve. At saka yung sa may Ormoc City. Agam pa. Ormoc, doon sa may parte ng Region 8. Kasi, di ba, naalala mo, yung Katarman, Northern Samar ay binabaha ang maraming probinsya. Mamaya po, tabayanan ninyo
sana ay magkaroon tayo ng feed mula doon sa mga nabanggit nating area na yan, Nason. Sino ang kasunod? Si Donna, mamaya po sa Bicol, antabayan din po ninyo kasi yun hong Iloilo, Nelson. Yan ho, ang isa sa mga dapat mabantayan din natin. At saka yung Cebu, nako, ang dami rin doon nagpupuntahan ngayon. Mukhang ang tindi na po ng buhos ng mga tao sa iba't ibang mga lugar na yan, Nelson. Kasi naintindihan ng mga kababayan natin, Jen, na ang pagkilos na ito ay magandang ibubunga sa ating bansa, sa ating mga babayan. Dahil nga kung hakayaan natin dyan, halimbawa, ang sabi ng Pangulo, asikasuhin natin yung para sa taong bayan, pero hindi nakinig. Yung mga kinauukulan, wala akong mangyayari sa ating bansa, hindi ba? Kaya taong bayan na po ang kumilos, higit na nakararami. Ito, nakikita niyo na po yung bilang ng mga pumupunta. At ang totoo, hindi lamang po ito mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Nelson, sapagkat ito po ay naging open po para sa lahat. Ito pong National Rally for Peace na ito. Hindi lamang po ito mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit po hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang layunin po ay kapayapaan, abay kasama dito, Nelson. Yan po ang lagi namin binabanggit sa inyo. Yun ang mga kababayan, kagabi nga rin dito sa amin sa probinsya sa Bulan, lakas ng ulan. At kahapon din, may mga nasalubong ako na mga sasakyan na may nakalagay na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Punta sila ng Cebu. Ang pagkakaalam ko, yung mga taga Bohol ay nasa Cebu, mga kababayan. Mabuti na lang ngayon, wala nang ulan kasi nga magkalapit lang naman itong Cebu at saka Bohol. 1 oras lang naman pag sumakay ka ng Ocean Jet, mabilis lang naman. Siguro ngayon wala naman siguro ding ulan diyan sa may Cebu, mga kababayan. Napaka dami ng tao ang talagang gusto ng kapayapaan. Ang ko lang nito, mga kababayan, kung ito bang si Pangulong Marcos Jr. ay seryoso sa kanyang sinabi, wala kayang patalikod na mga iniisip dito si Marcos Jr. Yan lang ay aking naisip, opinion ko yan, kung itong si Pangulong Marcos Jr. ay seryoso din ba sa kanyang sinasabi na wag nang pag-aksayahan ng oras, panahon, yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At itong mga congressman na ito, itong si Tamba, ito lang naman talaga ang punot dulo ng kaguluhan sa ating bansa. Siya ang nag-umpisa ng kaguluhan na ito dahil sa kanyang ambisyon na maging presidente sa darating na 2020 election, ay talagang sinisira niya lahat ng dapat niyang sirain, mga kababayan. Yun naman, dito lang muna at yun nga, abangan natin sa Net 25 pa yung mga karagdagan pang mga balita sa mga mangyayari ngayong araw na ito, January 13. At yun na nga, yung isinasagawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. At bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang ako kay Ricardo Rabasto. Ricardo Rabasto. At shoutout na rin kay Rodriguez Salas. Shoutout kay Leonida Palilaria at kay Ma'am Joyce na Japan, kay Ma'am Berge Verdios ng Pulilan, Bulacan, shout out. Los Biminda Estimado, shout out kay Ramon Florentino at kay Rinaldo Tan Sostinto. Yun ang kay Armando Cabrera, idol, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat dyan. Yun ang dito lang muna once again. This is Rondi TV. Mga lahat. God bless bawat isa sa atin.